Magandang araw mga anak. Kumusta kayo sa inyong pag-aaral sa ating post-encounter? Kumusta ang inyong buhay? Sana naman ay maayos ang inyong kalagayan at nakakasunod kayo sa panukala ng Diyos sa inyong buhay. Alam ko na medyo mahirap na pagkalabas nyo ng encounter ay makikisama naman kayo ngayon sa ibang tao, sa pamilya nyo, sa mga kaibigan nyo. Tapos masusubok pa yung inyong desisyon ngayon dahil siyempre, iba na yung pananaw mo ngayon, hindi na kagaya ng dati, malaki na yung pagbabago. So, napakahalaga ng post-encounter para masustain yung iyong init para sa paglilingkod. So, ngayon, ang pag-uusapan natin ay nasa lesson 3 na tayo. Ang pagkikisalamuha sa ibang tao. Hindi mabuti para sa tao ang mag-isa. Ayon sa Genesis 2:18, sinabi ng Lord na hindi mabuti para sa iyo na ikaw ay nag-iisa. Okay, so tayo ay makikisama sa ibang tao, makikipagkaibigan tayo sa kanila, pero sino ba yung mga dapat natin gawing kaibigan? Paano tayo makikisalamuha sa kanila? So ito yung ating pag-uusapan ngayon. Una, makikita natin sa Jeremias 15:19, kung ikaw ay magbalik loob, papanauliin kita upang ikaw ay makatayo sa harap ko. At kung iyong ihiwalay ang may halaga sa walang halaga, ikaw ay magiging parang aking bibig. So, halimbawa nagkamali ka, nakatatlong lesson na tayo, 3 linggo o mahigit 4 na linggo na tayo nagkahiwa-hiwalay, 1 buwan na pagkatapos ng encounter. May nagawa ka ba na sa palagay mo ay talagang malaking kasalanan sa harapan ng Diyos? Malaking pagkakamali na para bang bumalik ka sa dating pamumuhay? Ito lang yan anak, huwag mong kalimutan, magbalik loob ka sa Diyos. Okay? Magbalik loob ka sa Diyos. Ang sabi ng Lord, ang pangako niya, papanauliin kita upang ikaw ay makatayo sa harap ko. I-restore ka ni Lord. Okay? Gagawin kang bago uli ni Lord. Kung pagka-restore ni Lord sa'yo, pagbalik mo kay Lord, piliin mo na yung mahalaga sa hindi mahalaga. At pag naihiwalay mo na yung mahalaga at yun yung pagsunod mo kay Lord, magiging parang bibig ka ng Diyos. Magiging mouthpiece ka, magiging tagapagsalita ka ng Lord. Kaya napakahalaga nito anak, paano ka ba dapat makisama sa ibang tao? Okay? Ang mga tao sa ating paligid ang unang hamon sa atin. So ang unang hamon para sa atin ay yung mga taong mahal natin, yung pamilya mo, yung kaibigan mo, yung mga taong nakapaligid sa iyo, paano mo sila pakikisamahan? Okay? Kasi hindi naman tayo nakadesign para mag-solo. Porket nakilala mo na si Lord, iiwasan mo na sila at hindi mo na sila pakikisamahan. Pero ang pakikisama dapat ay may paninindigan ka sa iyong pananampalataya. Okay? So, yun yung unang hamon. Pangalawa, paano kumilos ng waso sa harap ng di mananampalataya? Ito yung napakahalaga. Meron kang salita ng Diyos. May faith ka kay God. Pero ang kasama mo, walang word of God. Wala ding faith kay God. Paano ka kikilos? Paano ka makikisalamuha sa kanila? Una, ito yung pinakamahalaga, ipakita ang paninindigan at kahinahunan. Pakita mo lang na ikaw ay may pananampalataya kay Lord. Si Jesus ang Lord mo. Yun lang naman eh. Wala ka na may ibang gagawin. Na sa desisyon mo ngayon, makikita nila, ba't ba ganito ang desisyon nito? Dati, pag iniyaya ko to sa inuman, inom agad. Bakit ngayon? Sinasabi niya, Christian na siya. Hindi na siya nagiinom. Okay? So, sabihin mo yung totoo. Huwag mo sabihin may sakit ka. Sabihin mo, pasensya na bro, pasensya na Brad. Ayoko nang uminom kasi nakilala ko na si Lord. Ayaw ni Lord yan. Okay? So, ipakita ang iyong paninindigan na may kahinahunan. Okay? Basahin mo ang Lucas chapter 20, verse 22 to 26. Okay? Wag hindi mo babasahin ha. Ulitin ko. Lucas chapter 20, verse 22 to 26. Ito yung kwento na hinamon si Jesus. May mga tao lumapit sa kanya at hinahamon siya sa kanyang kaalaman. At ang tanong, kanino ba dapat ibigay ang pera? Kay Cesar o sa Diyos? Ang sagot ng ating Panginoon, ibigay ang para kay Cesar, ibigay ang para sa Diyos. So, ganito dapat tayo. Pag tayo hinahamon sa ating pananampalataya, sasagot tayo ng may katalinuhan. At mangyayari yan kung lagi ka magbabasa ng Bible. Okay? So, sunod, sabi sa Romans 10:11, hindi mabibigo ang sino mang lumalapit sa Kanya. Okay? Kung ikaw ay lalapit kay Jesus, ang promise ni God, hindi ka mabibigo kung ikaw ay lalapit sa Kanya. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 15, idambanan ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayo lagi na magpaliwanag sa sino mang nagtatanong sa inyo. Okay? Pag tinanong ka, bro, ba't ka nagbago na? Dapat kaya mong ipaliwanag kasi nakilala ko na si Kristo.
mahal na mahal niya ako. Ayoko siyang biguin. Okay? So, dapat handa ka. At sunod, pangalawa, sa isip na ang Diyos ang nais mong bigyan ng kaluguran, hindi ang tao. Ito yung mahalaga, anak, ha. Ang lagi mong gustong pasayahin si Lord, hindi yung tao. Okay? So, minsan malungkot ka, pero masaya si Lord, mas maganda na yon. Kaysa masaya ka, malungkot si Lord. Kasi kung malungkot ka at masaya si Lord, ang aaliw sa'yo si Lord. Pero halimbawa naman, masaya ka at malungkot si Lord, paano yun? Di ba? So, dapat maging masaya si Lord kaysa tayo o kaysa yung ibang tao. Sabi sa 1 Samuel 15:24, sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko ang mga utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin, nagawa ko ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan, kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Huwag po tayong matakot sa tao. Kasi ang takot sa tao magdadala sa atin na sumunod sa kanila. Matakot ka sa Diyos at susunod ka sa Diyos. At pag sumunod ka sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Diba? So, yun ang gawin natin. So, basahin niyo po yung buhay ni David sa 1 Samuel verse 45 to 46 at chapter 18, 6 to 7. Makikita niyo dyan kung paano ang ginawa ni David. Siya, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa Diyos. Ano po? Hindi kagaya ni Saul na gusto niya yung parangal ng tao. Pero si David, ang gusto niya, kahit buhay niya, itaya niya para sa Diyos. Ang sabi sa Matthew 10:33, ngunit ang magtatwa sa akin sa harap ng tao, ay itatatwa ko rin naman sa harap ng aking amang nasa langit. So, pag si Jesus pala ay tinatanggi mo sa harap ng tao, itatanggi ka rin niya. Okay? Kaya ipagmalaki mo si Jesus, ipagmamalaki ka din ni Jesus. Anong gusto mo? Ikahiya ka ni Jesus o ipagmalaki ka ni Jesus? Okay? Kung gusto mo ipagmalaki ka ni Jesus, ipagmalaki mo rin siya sa mga kaibigan mo. Okay? Pangatlo, unawain ang iyong bagong katayuan kay Kristo. Sino ka ba sa harapan ni Kristo ngayon? Ayon sa Matthew 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. So tayo na ang ilaw ng sanlibutan. Maliwanag yan na ikaw ang magdadala ng mabuti sa kapwa mo. Hindi ikaw ang magpapaapekto sa maling gawa. Sabi sa 1 Corinthians 2:14, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ayaw tumanggap ng kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ng mga iyon at di nila nauunawaan sapagkat ng mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kung hindi ka maintindihan ng mga yan, isa lang ang ibig sabihin, wala pa sa kanila ang Holy Spirit. Dahil nasa iyo ang Holy Spirit, naiintindihan mo ngayon yung pinapagawa sa iyo ng Lord. Ngayon, kung hindi ka nila maintindihan, medyo hayaan mo sila at mag-aral ka pa kung paano mo may papaliwanag sa kanila ang katotohanan. Okay ba yun? So may pananagutan tayo. Sunod, sabi sa Efeso 3:20, sa Diyos na makapagagawa ng higit sa kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan nag-ahari sa atin. So, may kayang gawin ng Diyos. Siya ay makapangyarihan sa lahat, kaya tayo'y umasa sa ating Panginoon. Ayon sa John chapter 3 verse 20, ang gumawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mapahayag ang kanyang mga gawa. So, ang mga taong masasama ayaw lumapit kay Jesus kasi makikita yung mali nilang mga ginagawa. Okay? Ayon sa Kawikaan 10 and 15, aking anak, sakali mang akitin ka ng masama, huwag kang paakay, sila'y tanggihan nga. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. So, huwag kang sumama sa masasama. Iwas-iwas din. Okay? Share mo sa kanila ang katotohanan. Pag kayo pare-paresa ng mindset, pare-pares nyo na gusto maglingkod kay Lord, mas magiging masaya kayo. Kasi less problem yun eh. Okay? So, pang-apat, bumuo ng isang bagong grupo ng mga kaibigan. So, ito yung mahirap. Mag-create ka ng panibagong community. Community na kung saan dapat ikaw ay nagsi-cell group, nagbabasa ng Bible, nag-aaral, di ba? So, sabi sa Kawikaan 18:24, may pagkakaibigang madaling lumami, ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Kung tulugang kaibigan ka niyan, kahit maging born again ka pa, kahit maging Christian ka pa, may unawaan ka niyan kasi kaibigan ka niyan. Okay? So, Kawikaan 13:20, ang makikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. So, kung gusto mo maging matalino, sumama ka sa matalino. Kung gusto mong maging mabait, sumama ka sa totoong mabait kay Jesus. Okay? At mga hamon pa sa ating buhay, tanggapin ang mga hamong maakay ang iyong kaibigan. Ready ka ba na akayin ng iyong kaibigan? Madala sila sa Panginoon, makakilala sa Lord. Kasi, dapat ipakita ang mga mabubuting bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Kung mahal mo yung mga yan, ipakita mo sa kanila yung mabubuting bagay na ginawa sa iyo ng Lord. Una, okay? Basahin mo yung Romans 2, verse 21 and 23. Makikita natin dito na dapat
Kung anong sinasabi mo, yun ang ginagawa mo. Kung anong pananaw, yun ang galaw. Kailangan may disiplina ka. Kung anong sinasabi mo, ginagampanan mo. Tandaan mo yung salita na kung ano ang pananaw, yun ang galaw. Ano bang pananaw mo? Ikaw ba'y Kristiyano? Dapat galawang Kristiyano ka. Okay? Pangalawa, magbahagi ng may karunungan. Mag-share ka ng tungkol kay Lord. Mag-aral ka, magbasa ka ng Bible. Iwasan ang ugaling mapagkondina at mapanghusga na nagpapakitang ikaw ay super spiritual o matuwid sa sariling paningin at ang iba na may mga masama. So huwag mo isipin na ikaw na yung pinakamabait. Dati ka rin ganyan, dati rin tayong masama, dati rin tayong hindi gusto ni Lord. Pero nakilala natin si Lord. So normal lang na nakilala mo si Lord, i-share mo lang. Parang dati, nung ikaw ay normal na kumikilos din sa mundong ito, pero ngayon, yung kanormalan mo, ayon na sa pananaw ng Diyos. Pangalawa, iwasan ang paggamit na alleluia, purihin ng Diyos. Maganda ito sa loob ng church, sa iglesia. Ngunit, hindi ito maiintindihan ng mga hindi pa nakakakilala kay Lord. Okay? Huwag nating sabihin yung mga salita na yan na para bang nagpapakabanal tayo sa kanilang harapan. Pangatlo, iwasang banggitin ang tungkol sa pagsasalita ng iba't ibang wika sa mga di mananampalataya. Higit nila itong hindi maunawaan. Yung speaking of tongues, sa loob na lang ng church din. Okay? Huwag mong ipagpilitan ang iyong paniniwala at doktrina sa iba. Ang banal na espiritu lamang ang maaaring humipo sa kanilang puso, hindi ikaw. So, kung hindi nila maintindihan, huwag mong ipagpilitan. Mag-aral ka pa. Share mo ulit. Okay? Yung Holy Spirit ang magbabago sa kanila. Panglima, iwasan ang walang patutunguhang talakayan at walang kabuluhang pagtatalo. So, kung ang pag-uusap nyo na may parang wala ng kasense, itigil mo na muna, sa susunod na lang. Gawa ka ng paraan. Okay? Ito ay magdadaboy sa kanila sa paglayo sa Diyos sa halip na mapalapit sa kanila. Kasi, pag ikaw ay nakipagtalo na wala namang kasense, yung pinag-uusapan nyo na, baka ikaw ay matangay, baka ikaw ay magalit. So, mas maigi na yung palamig muna. Ano? So, isama ang iyong mga kaibigan sa iyong mga panalangin. Mahalaga to ha. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Tandaan mo yan. Okay, ikaw ay matuwid, hindi dahil matuwid ka, kundi dahil matuwid si Kristo na nasa sayo. So, ang prayer mo ay kalulugdan ng Diyos. Mga anak, ang pakikisalamuhan natin sa ibang tao, ang pakikisama natin sa kanila, hindi tayo dapat makontaminate ng pamumuhay nila, kundi dapat tayo yung makahawa sa kanila. Bakit? Ikaw ay ilaw ng sanlibutan. Ako ay ilaw ng sanlibutan. Ngayon kung ang mga kaibigan mo hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hayaan mo lang na ipag-pray mo sila. Lord, tulungan mo itong tao na ito na makakilala ka. Kaya mga anak, mahal mo ba ang kaibigan mo? Kung mahal mo ang kaibigan mo, i-share mo si Jesus. Kailangan niya si Jesus. Kasi ikaw, alam mo na si Jesus, kilala mo na si Jesus, pero sila hindi pa nila kilala. Kaya malaki ang pananagutan natin. Okay, tayo mag-pray. Father God, maraming salamat po sa lesson namin at pagpalain mo po ang mga estudyante na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So magkita-kita tayo sa susunod nating lesson. God bless.